Sa mga nasalanta ng bagyo, alam nyo bang nag-aalok ang Social Security System ng calamity loan? At sa ating mga SSS pensioners, malapit nyo nang makuha ang mas malaking buwan ng pensyon. Ang mga detalye alamin sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa mga naapektuhan ng matinding pinsala na idinulot ng kamakailang hagupit ng hanging habagat, pati na ang magkakasabay na bagyong Krising, Dante at Emo, alam niyo bang formal nang binuksan kahapon ng Social Security System ang application para sa mga nais mag-apply sa Calamity Loan Program? Pwedeng mag-avail sa nasabing loan ang mga SSS members na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at kung nakatira ka o nagtatrabaho sa mga lugar na under state of calamity. Ang revised Calamity Loan Program of SSS. So para sa mga nasalanta ng nakaraang mga kalamidad, makaka-avail na sila ng Calamity Loan Program na yan. Ayon sa SSS, up to 20,000 pesos ang pupwedeng mautang at may mababang interest rate na 7% per annum na payable in 24 months. Narito ang qualifications kung eligible ka for SSS Calamity Loan. Ayon kay Villacorta, as of last night, lagpas 60,000 SSS members na ang nag-apply ng Calamity Loan at higit 1 billion pesos na ang net proceeds nito. Sa mga nangangailangan mag-loan, mayroon kayong hanggang September 4 para mag-apply sa programa. Samantala, good news sa ating mga pensioners, makakatanggap na kayo ng mas mataas na monthly pension simula sa susunod na buwan. May prinsipyo kaming sinusundan na gusto na mahalaga na ang contribution record ng bawat pensioner ay maging batayan sa mabibigay na buwan ng pensyon. Kaya sa hanay ng retirement at disability pensioners, kasi yung pension na kanilang natatanggap ay base sa sarili nilang contribution record, ang kanilang buwan ng pensyon ay tataas ng 10% tuwing Setyembre, simula Setyembre 2025, dagdag 10% simula Setyembre 2026, at dagdag 10% simula Setyembre 2027. So automatic nilang matatanggap ang pension increase pagdating ng buwan ng Setyembre basta sila ay pensioner na as of August 31, 2025. Wala silang kailangang gawing hakbang para matanggap ang kanilang buwan ng pensyon. Sa 86-year-old pensioner na si Lilia, malaking tulong na ito pandagdag sa pambili ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkain, medisina, yung iba niyang kailangan sa kanyang pangangailangan, ganun din sa akin. Kaya malaking bagay talaga yon. Plano namang ipunin ng retiree na si Samuel ang kanyang matatanggap na pensyon para handa siya sa anumang emergency. Sa edad na 64 years old, first time makakakuha ng pensyon ni Samuel na dating nagtatrabaho bilang cashier sa isang gasolinahan. Itatabi ko po ang pera ko para sa pangailangan ko. Kasi tayo, tumatanda rin po man tayo eh. Yun pong aanin ko. Kwento naman ng retired bookkeeper na si Noel Macha, ibinibigay niya ang kanyang buwan ng pensyon sa kanyang may bahay. Ito na raw ang kanyang pambawi kay Mrs. dahil ang lahat ng sweldo niya noong siya ay nagtatrabaho pa ay ibinabayad lahat sa tuition fee ng kanilang 4 na anak. Ako yung naghahanap buhay. So ngayon, priority namin yung mga bata. So awa ng Diyos, nakatapos yung 4 na anak namin. So may mga trabaho na ngayon. So ngayon, yung in return sa Mrs. ko, yung SSS ko, maliit man yan, parang sa kanya ko na ibinibigay. Kahit malaki ang dagdag sa buwan ng pensyon, tiniyak ng SSS na walang dagdag na contribution sa mga members nito. Dahil maganda ang kalagayan ng pension fund ngayon, batid natin na mayroong kaunting tapyas sa tinatawag naming fund life ng SSS. Ito ay maiiksi ng kaunti from 2053, magiging 2049 ng fund life ng SSS. Pero ngayon pa lang mayroon na kaming ini-institute na reforms to improve our contributions collection para mabawi ang nawalang fund life pabalik ng 2053. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2.